Okay, huwag tayong maniniwala sa mga sabi-sabi, yung mga walang facts na mga sinasabi nila dapat, especially kung ito sa retirement na. Okay, marami nagsabi, puro retirement ang pinag-usapan. Natural po, napakahalaga ng retirement. Ano po, yung mga iba dyan nagsasabi, retirement na naman ang pag-usapan. Hindi ka po ba, sir, magre-retire? Yung nagtanong po na yan, yung nag-comment po na yan. Alam po ninyo, mahalagang pinag-uusapan to kasi dito nakasalalay ang ating kinabukasan pagtanda natin. Kaya pinaghahandaan po yan. Yung mga ganon na hindi iniisip ng kanya kinabukasan, naku po, sir, nasa sa inyo po yan. Ano po, kung hindi nyo naman po talaga para sa inyo tong mga video na aking ginagawa, pwede nyo po kayo mag-skip. Ano po? Okay, continuous ko pong gagawin ito kasi ang dami po talagang mga nagtatanong. Katulad ito, yung mga tanong nila na yan, babasahin po natin yan, basahin nyo po yung tanong nila. Okay, sabi dito, ito ha, about na naman to sa ano, ayan. Paano makareceive ng retirement pag implement nila ng age limit, 55 age, wala kang makukuha. May age limit. Yan. Sige. Isa yan sa mga tanong. Isa pang tanong niya, ng isang natin, pinag-isa ko na po ha, ng follower natin. Ito sabi naman ng isa. Kasi pag nag-retired, pagdating ng 60, sabi nila daw, di daw kababayaran kasi voluntary daw. Ang pag-edad po, doon muna tayo sa age limit na 55. Natural po, pag nag-apply ka po talaga na nasa 40, 42 ka na, minsan 46 ganyan, di ba, may age limit na, hindi ka na talaga tatanggapin. Ibig sabihin natin dito, na naandun ka na sa agency mo ng matagal, hindi ka basta may age limit, inabot ka na dyan ng 30 years, 20 years O basta sabihin na age limit. Ang sinasabi lang po na may age limit na 55 lang, yung mga ibang agency yan na mag-hire sila ng bagong guard or bagong empleyado. Ngayon, kung ikaw, nag-start ka sa kanila ng 30s, 20s, at age of 20s, 30s mo, inabot ka na dyan ng 56, 55, hindi ka pwede lang kasi age limit lang 55. Ano ka na? Pwede ka na mag-voluntary resignation. Hindi po ganun. Ano po? Ibig sabihin yun, length of service mo, mabigat na po iyon kung wala namang grounds sa para tanggalin ka dyan. At kung mayroong mga grounds may mga grounds naman, dadaan pa rin po sa tamang proseso yan. Pero bakit tayo papasok sa ganun kung kaya mo namang gawin yung tama? Di ba? Kaya nga bago natin gawin, pinag-iisipan muna lahat natin kung ito ba'y makakabuti sa performance natin, sa trabaho natin, syempre. Dahil contractual po tayo sa client natin. Kaya tatandaan po yan. Plus, itong isa naman, pag 60 daw po kasi voluntary, hindi na po babayaran. Hindi po voluntary ang pag nag-resign ka ng 60. Natural po, magpa-file ka na. Hindi ibig sabihin ito daw na voluntary yun. Ang sinasabi na voluntary resignation, kapag wala ka pang 60. Halimbawa, at the age of 59 pababa, nag-retire ka o umalis ka. Hindi retire ng tawag din, umalis ka kasi may panibagong opportunity kang pupuntahan. Iyon po, voluntary resignation yun. Kaya pag nag-age ka ng 60, hindi po voluntary yan. Natural sasabihin nila yan at wag po tayong naniniwala dahil batas nga po iyan. Ang 7641, ipinag-uutos ng batas. Kaya po mag-ano po kayo manaliksik magtanong. So taintindihan po natin, sana po nakatulong to doon sa ating follower na nagtatanong na yan. Lagi yung tatandaan po yan. At the age of 60, inuulit ko, 60 to 65, that is the age of retirement age na po iyan. Pwede kayong mag-retire ng 60 ha, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Kasi 60 to 64, voluntary, optional po yan na retirement. Pag nag-65 ka, mandatory na po. Talaga hanggang 65 magre-retiro ka talaga. Okay, so maliwanag po. Sana po naintindihan natin po ito. Maraming salamat at ingat po palagi. Ugaling magtanong manaliksik. Lagi po ang tandaan na lamang ang may alam.